2 taong nakulong si Tony Co bago maabsuelto sa kasong pagpatay kay dating Masbate Representative Tito Espinosa noong 1995. Bukod kay Tito Espinosa, naabsuelto rin siya sa pagpaslang kay Moises Espinosa Sr. noong 1989 at naiugnay naman sa pagkamatay kay Moises Jr. noong 2001. Isa sa mga karibal ni Co ngayong eleksyon, mismong manugang ng yumaong Tito Espinosa. Dapat mawala yung mga leaders na mga bayolente. Matalo na dapat sila. Kailangan yung namumuno mismo ang mag-umpisa ng isang mapayapa na pamamaraan ng paggogobyerno. Lumang tugtugin na lang, lumang issue yan. Walang napatunayan ang korte because the evidence is not strong. Kung kalaban ka sa politika, may namatay, automatic without investigation, ikaw in charge sa alleged mastermind. Ang pagbabalik ni Co sa Kapitolyo noong 2013, nahadlangan ni Rizalina Dayan Siachon Lanete na nasibak naman sa pwesto noong 2015 at ngayon nakadetine sa Camp Bagong Diwa kaugnay ng pork barrel scam. Si Lanete ay kapatid ni Fausto Siachon na tinalo ni Co noong 2004 gubernatorial elections. Nang sumunod na taon, pinaslang si Fausto. My uncle was ambushed, my mom was ambushed, and then my brother was ambushed, and then eventually my uncle was assassinated, and I was ambushed 2007 and 2010. Sa pag-aaral ng Zena Rosa Commission na sumuri sa mga private army sa bansa, konektado ang mga Bravo, Siachon Lanete, Co at iba pang mga prominenteng pamilya ng Masbate sa mga pribadong armadong grupo. Sa party namin, kailangan may depensa pa rin, may protection pa rin sa sarili. Hanggang doon lang. Private army, hindi na kailangan dahil mahal ako sa tao. Siguro, nung kapanahunan, nang sinabayan ko sila sa kung anong gusto nila. Pero tapos na yung past is past. I've always been against violence. We abhor violence. We never resort to violence. Ang ika-4 at bagitong kandidato sa pagkagobernador ng Masbate handang gibain ang mga bigatin sa politika. Ang Masbate daw mahirap. Maybe that's the truth but not the reality. Napakayaman po ng Masbate. Isa ito sa pinag-aagawan siguro pero iilan lang ang nakikinabang. Sa tindi ng kanilang pagbubuno para sa kapangyarihan, hindi nawawala ang Masbate sa listahan ng election hotspots. Mula eleksyon noong 2001 hanggang 2013, mahigit kalahati ng probinsya ang kabilang sa election hotspots ng pamahalaan. We expect the candidates and all the election stakeholders to give their full support and cooperation to make sure that the elections this coming May 9, 2016 will be peaceful and orderly. Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras.